Sa bidyong ito, babiyahe tayo ng 10 oras mula Valenzuela City hanggang Kasiguran, Aurora. Samahan niyo ako sa isa na namang moto adventure at tuklasin ang natatagong ganda ng probinsya na matatagpuan sa hilagang silangang parte ng Pilipinas. What's up mga drops? Happy holiday sa lahat. Dahil holiday ngayon, Holy Week, panibagong moto adventure na naman. Pabiyahe tayo ngayon ng Kasiguran, Aurora. Bago yun, pupuntahan muna natin mga tropa natin sa Valenzuela. Meet up muna natin sila doon. Traffic Alas 2 ng madaling araw, traffic. Daming nag-uwian ng probinsya. Sabay-sabay yan. Sana mamaya hindi tayo traffic pa Nueva Ecija. Grabe Alas 2 ng madaling araw, ganyan na kaagad ang traffic. May Kawayan tollgate na tayo. Grabe traffic sa tollgate. Daming mag-uwian ng norte. Nako, punong-puno yung NLEX. Hanggang dito sa parte ng MacArthur May Kawayan, grabe ang traffic mga drops. Gamitin na natin yung pinagbabawal na technique. Singit-singit na tayo mga drops. At ayun na nga mga tropa, nagapang na natin kahit na napakahaba ng traffic. At nandito na nga tayo sa meetup place natin. Mukhang wala pa yata yung mga tropa natin. At ayun, may nakita na tayo isang tropa ron. Tara, puntahan natin. At dumating na nga ang lahat ng tropa at nakumpleto na nga tayo. Pero bago ang lahat, pray muna tayo. Hingi muna tayo ng protection sa napakahabang biyahe. So, alright mga drops, konting briefing lang. Kailangan natin ng proper coordination. Mga nasa 10 hours din ang biyahe natin. Kahit na malayo yan, gapangin na lang natin. Wala natin traffic. Gano'n ka rin siya dati? Huwag na natin isiksik sarili natin kung alam natin. Huwag na natin isiksik sarili natin kung alam natin. So ayun mga tropa, narinig naman natin yung sinabi ni Pres Nene. Huwag na natin siksik yung sarili natin kung alam naman nating alanganin. Anyway mga trops, 5 motor pala tayong tatakbo. Lahat kami may OBR. So chill ride lang tayo hanggang makarating tayo ng Kasiguran, Aurora. Let's go! Diretso na to. So ayun, time check guys, time check. 3:39 AM. Andito tayo ngayon sa bypass road papuntang San Rafael, Bulacan. Medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin. Almost 300 kilometers papuntang Kasapsapan Beach, Kasiguran, Aurora. Ang plano namin, Kasapsapan Beach muna, overnight, then kinabukasan tagos tayo ng Tibo Tidal Pool Friday. Pinaka last Saturday, baba tayo ng Dinadjawan sa Medipaculaw, Aurora. Doon tayo manggagaling pauwi ng Bulacan. Pero tignan din natin kung masunod yung itinerary namin. Grabe, sobrang traffic, ang haba. Daming bumabiyahe, daming motor.
Mula Valenzuela hanggang dito sa may bypass, sobrang daming motor. Every year nagra-rides kami kada Holy Week, pero etong Holy Week rides namin na to 2024, grabe, sobrang dami talaga, sobrang daming nagra-rides. Ito na yata yung sinasabing impluwensya ng mga vlogger eh. Daming nahuhumaling sa rides, daming nahuhumaling magmotor. Dahil siguro yan sa mga social media influencer, mga vlogger, mga motovlog. Dito lang yata kami nakaramdam ng sobrang ginhawa, sobrang lakas ng hangin, presko. Mula Valenzuela hanggang Pandi, grabe. Daming sasakyan. Dito ka lang nakakataw. Sana dire-diretso na to hanggang Nueva Ecija, hanggang Pantabacan. Ayos yung panahon, nakisama sa atin eh. Talagang hindi nagpa-araw ng todo eh. Di kagaya ng mga ibang biyahe nating Holy Week. Nako, ganitong oras, sobrang init. Ito yata yung yung signature landmark ng Aurora, mga ganitong tulay. Touchdown Amper Beach. Amper Beach. Whew. Bumiyahe ka man ng pagkalayo-layo, pagkahaba-haba, sulit, tanggal lahat ng pagod. Kaganyan tanawin yung nakita mo. Pero lawak ng Pacific Ocean. Nakatauli tayo. Enjoy lang natin yung biyahe kahit napakalayo. Ngayon naman mga tropa, binabalot na ng ulap yung mga kabundukan ng Sierra Madre. Doon, Dinadjawan Gaming na tayo mga tropa. Lapit na tayo sa Dinadjawan Dipakulaw, Aurora. Time check 10 AM. Siguro pagdating ng Dinadjawan, hanap muna tayo ng makakainan. Ayan, higop muna tayo ng mainit na sabaw. Bulalo. Tara, let's eat. So mababa pa yung mabiyahin natin papunta ng Kasiguran. Update lang mga tropa. Nandito na tayo sa may barangay Bianoan, Kasiguran, Aurora. I think dito na tayo maghahanap ng resort na matutuluyan natin. Emergency landing muna tayo mga trops. Medyo sumama yung pakiramdam ng isa sa mga tropa natin. Kaya maghahanap muna tayo ng matutuluyan dito. Hindi na tayo makakadiretso muna ng Kasapsapan Beach. Siguro baka bukas na lang, siguro pahinga muna. Tapos chill muna tayo, napakahaba ng biyahe. Kaya tinamaan ng masamang pakiramdam yung isa sa mga tropa natin. By the way mga trops, may tropa nga pala tayo dito. Meron siyang tinurong resort sa atin na pwede natin pag-stayin. So shoutout nga pala sa kanya, tropa natin, si Boss Kenneth ng Grab, May Kawayan, Bulacan. Shoutout sa iyo trops. Arat na mga trops, punta na tayo sa resort. At dito na nga tayo napadpad mga tropa sa napakagandang lugar ng Kasiguran, Aurora, ang Bianoan Beach. Located itong lugar na to mga trops sa Apeco Beach Resort. Malapit din ito sa proyektong hindi natapos ng Kasiguran, ang Kasiguran Airport. Sobrang solid dito mga tropa. Beachfront na private resort na super exclusive lang para sa inyo at budget friendly. At syempre, napakabait din ng mga staff nila. Dito lang yan sa Mika Surisen Private Oasis. Nandyan na rin sa ibaba yung contact number nila mga trops. Tara, tour ko kayo sa resort mga tropa. Kasama sa package, meron din silang cottage na kayang mag-accommodate ng 10 to 15 packs na beachfront area rin mga trops.
Ayan naman yung kubo nila na kaya rin mag-accommodate ng 10 to 15 packs at merong dining table sa ilalim na pwede nyong pagkainan ng buong tropa. At ito naman yung kitchen area nila na may kasamang double burner gas stove na kasama sa kanilang amenities. Kumpleto na lahat, meron na ring ihawan at mga bagong-bagong kitchen utensils. Wala ka nang poproblemahin, magdadala ka na lang ng iyong lulutuin. Sa tubig naman, meron silang traditional poso na parang feel na feel mo na nasa probinsya ka talaga. Meron din silang toilet and bathroom na napakalinis at sagana sa tubig. Dalawa yan mga trops, para kung sakaling tawagin kayo ng kalikasan, hindi kayo magagawan. Akyat naman tayo sa itaas na parte ng resort. Silipin natin yung kubo nila na pwede nyong tulugan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, kailangan natin na maayos na matutulugan, yung marirelax natin ang ating mga katawan. Meron silang balcony na merong kasamang duyan na napakagandang tanawin. Ito nga pala ang kwarto nila mga tropa, na kayang mag-accommodate ng 10 to 15 packs. Kasama na rito ang mga beddings, blanket, and pillows na mga bagong-bago at tayo lahat ang bibinyag mga drops. Yung magkabilang gilid nga pala ng kubo mga tropa, pwedeng tulugan ng tig-2 tao. At hindi rin mainit ang kubo mga trops dahil gawa sa pawig ang kanyang bubong. Meron siyang electric fan. Wala nga lang aircon mga trops. Dahil mahina ang supply ng kuryente at solar power lang ang gamit nila. I think overall, yun lang naman ang kailangan i-improve ng resort. Ang power supply system nila. Pasensya nga pala mga tropa dahil medyo magulo na yung kwarto. Nauna na palang umakyat yung mga tropa natin para magpahinga sa mahabang biyahe. Napakaganda ng tanawin. Lalo na kung ganitong bubungad sa'yo pag gising mo sa umaga. Tara na mga trops, punta tayong palengke. Sarap mamalengke sa mga ganitong lugar kasi alam mong fresh yung seafoods. Siyempre, nandyan na yung dagat, nandyan yung mga fish port. Kaya talagang alam mong sariwa lahat ng mga makakain dito. Okay, let's go mga trops. Tara na't mag-prepare na tayo ng pananghalian. Tikman natin ang kilawin ng tropa nating si Kuya Tenny. Ayos mga trops, pagkatapos ng mahabang biyahe, mamalengke at mag-prepare ng mga makakain. Mag-nature tripping naman tayo at mag-relax sa tabi ng dagat. Naman tayo sa tabing dagat. Sa puntong ito, napawi lahat ng pagod at sakripisyo sa biyahe. Minsan kailangan lang natin lumabas sa ating comfort zone, iwan at kalimutan ang lahat ng problema para maranasan natin ang ganda ng mundo. Napakasarap pagmasdan ng creation ng Diyos. At sa puntong ito din, masasabi mo na napakaganda ng Pilipinas. Good morning mga tropa. Napakaganda ng umaga. Pagka ganito kagad ang bumungad sa'yo. Isang napakagandang view, majestic view. Actually, it's our last day here. Pero bago yon, bago tayo umalis, magkape muna tayo habang pinagmamasdan ng magandang view. Habang pinagmamasdan natin ng magandang dagat. Naki-join pa nga sa atin si Scooby, parang gusto niya yata ring magkape. Siya nga pala yung bantay natin dito sa resort for 2 days.
Tara mga tropa, maligo muna tayo bago natin iwanan ng resort. Namnamin muna natin ang saya sa dagat. At ayan na nga mga tropa, nagre-ready na tayo. Maya-mayang konti lang, pack up na tayo sa resort. At ayun na nga mga tropa, natapos na nga ang pag-stay namin sa resort sa loob ng 2 araw. At napagdesisyonan na namin umalis. Sobrang nag-enjoy ang buong tropa sa napakaganda at napakasulit na resort nito. By the way, sa halagang 6,000, may enjoy nyo na ang napakagandang resort sa loob ng 22 hours. Lalagay ko rin pala yung link ng page nila sa comment section. At ayun na nga mga tropa, isang moto adventure na naman ang ating naranasan. Panibagong lugar na naman ang ating natuklasan at na-explore. At sa susunod na episode, samahan nyo kami sa aming panibagong moto adventure sa Tibu Tidal, Kasiguran, Aurora.